Hey, what's up mga boss, mga nangaras lahat. So yun, may i-review tayong unit ngayon. Ayan. So ang unit pala na to is Toyota Rumi dito sa Japan. Ayan, napaka-solid ng styling niya mga boss. Para siyang boxy type na vehicle. At alam naman natin kapag boxy type, napaka-spacious talaga. At kapansin-pansin din ang kanyang mga headlights na may multi-LED na napaka-futuristic ng styling. Samahan mo pa ng napaka-kintab na pintura. Ayan, solid mga boss. At ang mga unit na to is sikat din dito sa Japan. Dahil marami ding bumibili nito dahil maganda yung styling at napaka-spacious talaga ng sasakyan nito mga boss. Ayan, ito yung likuran niya. Makikita nyo naman, may mga chrome plated siya ng mga garnish. LED na rin yung kanyang mga brake lights. At ang mga signal lights is bulb type. At 3-star na rin to sa emission dito sa Japan. Which means mababa na yung mga harmful gases na linalabas ng tambucho. At balik tayo dito sa harapan. Ayan, so may mga sensor na rin ito para ma-detect niya kung may bagay na malapit. Para ma-notify ang nagmamaneho para maiwasan ang kolisyon. At dito naman sa bandang gitna ng harapan, makikita mo may camera din. Nilagayan para ma-monitor yung harapang bahagi sa ibaba. At dito naman tayo sa kanyang engine room. Makikita nyo mga boss, ang gumawa ng sasakyan ito is Daihatsu Motor Corporation with 1KR engine na makikita natin sa mga Wigo sa Pilipinas. Sa mga nasabi ko na sa mga vlog ko nung una, ang Daihatsu is sister company ng Toyota. Kaya maraming units na ginagawa ang Daihatsu para sa Toyota. Ang engine pala nito is turbocharged 1.0 liter gasoline engine. At ang turbo boost principle nito is same sa Suzuki DA64 na hindi siya gumagamit ng exhaust wastegate, kundi gumagamit siya ng bypass valve para may balik yung sobrang boost doon sa intake ng turbo. So, kung makikita nyo dito mga boss, napakaliit lang ng turbo nito pero mas malaki siya ng konti doon sa Suzuki DA64 at DA17 dahil nga ang engine nito is 1.0 liter at yung sa DA64 at 17 is 660cc lamang. At ang gulong naman nito is 15-inch aluminum wheels with modern design na rin. At dito may makikita din tayong 360 camera. Ibig sabihin makikita mo yung apat na corner na sasakyan nito dahil may apat nito na camera. At dito sa windshield may nakita din tayong dalawang sensor sa auto brake at saka lane keeper. So fully loaded talaga ang sasakyan na to ng safety features. Puntahan naman natin yung interior ng sasakyan na to. Ayan, makikita nyo may mga controls dito sa gilid. Kompleto yan mga boss kasi all powered ng sasakyan na to. Ayan, makikita nyo yung steering wheel. Ayan, nakabalot ng leather. Dito naman sa kanyang dashboard is combination pa ng analog at saka LCD display at ang daming umiilaw dahil high-tech ng sasakyan na to. At kung makikita nyo ang kanyang speedometer is umaabot ng 180 kahit 3-cylinder lamang dahil 1.0 liter na ang engine at dagdagan mo pa ng turbocharger kaya matulin talaga ang sasakyan na to. At dito may makikita rin tayo na maliit na display na nakalagay yung odometer at iba pang information. At sa gitna mayroon ding head unit na 7 inches. Dito naman sa baba makikita natin yung mga controls ng aircon at saka heater, pati na rin yung electronic parking brake. At ang mga seats naman ito is mga fabric pa. Dito rin sa gilid ng kanyang manubela, dito rin yung mga controls sa kanyang mga sliding doors, auto brake, cruise control at iba pa. Personally, kung ikukumpara ko ito sa Wigo, mas gusto ko ang ganitong unit dahil sa Wigo is para ka na nakahiga. At idagdag mo pa ang mataas na roofing nito is napaka-spacious talaga. Punta naman tayo dito sa likurang side. Dito makikita nyo rin mga boss, para ka talagang nasa mga malalaking sasakyan dahil malalaki ang mga seats nito. Dahil nga sa pangalan pa lang niya na Rumi, so ibig sabihin maraming space sa room. At kahit na ang sasakay dito is mga 6-footer is hindi pa rin tatama doon sa kanyang bubong. So in comparison talaga sa Wigo is malaking space ito at napaka-convenient sakyan. Dahil maraming beses na ako nakasakay nito. Dahil yung kasama namin sa church is ganito yung sasakyan. At idagdag mo pa tong automatic sliding door. May controls din yan doon sa harapan. At hoping na magkaroon ng ganitong design sa Pilipinas dahil siguradong maging mabenta to. At dito naman tayo sa kanyang likuran. Kung makikita nyo mga boss, ito yung mga upuan. Ayan, tatlong headrest. Ayan, so wala pala tong spare tire kasi meron na tong portable na air pump at saka sealant. Kaya yung mga bagong sasakyan dito sa Japan is wala ng spare tire. At yun, tinaas na nga natin yung unit at tinanggal natin yung mga gulong para makita natin yung mga brakes at under chassis nito. Ayan yung mga brakes nito, nothing special naman. So as usual sa makikita natin sa mga kotse, meron din dito. At napakabilis din i-maintain ng mga front brakes nito. Kahit na mag-DIY ka is kayang-kaya mo. Pero dito sa likod, hindi ko marirecommend na mag-DIY kayo dito kasi nga may electronic parking brake ito. Pero hindi naman as complicated as mga luxury cars dahil kahit na naka-electronic parking brake ito is drum brakes pa rin siya. So ang operasyon ng actuator nito is meron siyang cable. Ayan, nakikita ninyo, yan yung cable niya patungo dito sa kanyang electric motor actuator. So mangyayari dyan kapag nag-switch on ka na parking brake ay hihilain ng motor actuator ang kanyang parking brake lever. Same action lang ito sa mga naka-cable na may parking brake lever doon sa harapan. Ito is may electric motor lang na siya na yung humihila doon sa kanyang cable. At dito sa time na to mga boss, mag-air blow tayo kasi nung una nakita natin yung air blow, isla na naniniwala na may mga dust yun. Siyempre, huwag nyo gagayahin ng pag-air blow kung close ang area ninyo. Open kasi sa amin at ito na rin yung naging standard ng shop namin. Kaya iba-iba naman ang method natin sa paglilinis. Kaya irespeto nyo rin kung ano ang nakikita ninyo na standard dito sa shop namin. Yan, nililiha na nga natin yung mga linings para tumaas yung friction niya. At ang gamit natin na liha dyan is 60 grit. Ayan, so lihain nyo lang mabuti para matanggal yung mga makikintab na part. Dahil yan yung magkukos ng maingay na braking system. Ngayon mag-air blow na tayo, siyempre may mask tayo palagi. At i-observe nyo mga boss kung gaano kadali yung trabaho natin na hangin yung ginagamit natin. Kaya ito yung pinaka-efficient way dito sa shop namin. At the same time, hindi siya time consuming. At
At dito mga boss, tapos na nating airblow. Kitang-kita nyo naman na ang kintab ng ating braking system. Wala nang hassle, wala ka nang pupunasan, wala ka nang patutuyuin na parts. Diba, napaka-goods mga boss. Siyempre, bago matapos ang ating review, pupunta natin ang under chassis nitong sasakyan na to. At kung makikita nyo ang kanyang electronic parking brake tweeter, napakalaki mga boss. At ang likod ng suspension nito is naka-coil spring at masusure mo talaga na napakalambot ang bounce niya. Pakikita naman natin dito, yung fuel tank niya is plastic. Ayan, so may mga diamond style. At ang purpose niyan is para hindi siya mag-create ng maraming bubbles during tumatakbo yung sasakyan. At ang exhaust muffler naman ito is napakalaki rin. At nothing special naman dito sa harapan. Yung makikita mo sa mga front wheel drive na engine, ganito rin. That's it mga boss. Thanks for watching. God bless a lot at see you at the next video.